Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Kumusta na po mga ka-vloggers? Medyo matagal-tagal ding hindi ako nakagawa ng vlog natin. Pasensya na po at medyo naging busy tayo mga ka-vloggers, no? Pero hindi kasi ako papayag na matatapos tong taon na to, 2025, nang wala akong iiwanan na bagong vlog sa inyo. Marami na po kasi mga naka-line up na mga gagawin kong ganitong mga vlog, mga tutorials. Liban pa doon sa minsan pag may mga ginagawa ako, pero kadalasan kasi siyempre, lalo yung mga ka-vlogger nating technician, alam na nila yun di ba? So, yun, napapakinabangan ng mga nagsisimula pa lang, mga nagdi-DIY. Salamat po sa mga comment ninyo na napakarami na ninyo, mga ka-vloggers na natututo sa mga sinishare ko sa inyong kaalaman tungkol sa car aircon. So, salamat po sa inyo sa panonood at pagsuporta sa ating channel, pagsusubscribe. Siya nga pala mga ka-vloggers, malapit na po tayong mag 36,000. Konti-konti na lang. Sana umabot bago matapos ng 2025 So, patuloy lang po sana ninyong suportahan ang Ferdy's Vlog at yung isa pang channel ko, Ferdy's Travel Vlog, mga ka-vloggers. So, simulan po natin. Isang comment, no, ng isang ka-vlogger natin dito sa YouTube. Siya po ay nag-comment dito sa matagal ng video kong to. Matagal ng vlog natin to yung magnetic coil sa car aircon tips and tutorials. Siguro kung 2 taon nang mahigit yung vlog na to. Salamat po at nahahanap ninyo, nasasaliksik o lumalabas sa YouTube. Salamat po sa panonood. At talaga naman lahat ng sinasabi ko, tandaan po ninyo mga ka-vloggers, mula doon sa unang-unang mga vlog ko tungkol sa car aircon, lahat po yung kapupulutan ninyo ng aral. Wala pong joke doon. Walang ginawang vlog na hindi totoo. Lahat po yun totoo. Actual. Dahil sa mga experience ko, pwede nyong gawin talaga. Actual na nangyayari sa totoong buhay. May experience ninyo at makikita yung mga yan mga ka-vloggers. At least, kung napanood na ninyo yung mga vlog, alam na ninyo yung gagawin ninyo. Wala pong doon, katang-isip. Totoo lahat yun. Mga kaalaman na sinishare ko sa inyo, talaga pinagdaanan ko lahat yung mga yun, no? So ito, balik tayo. Babasahin natin to. Tulungan nyo pa ulit ako mga ka-vloggers, pa natin itong ating water dispenser. Ting! Ito po ay comment nga niya dito sa ating magnetic coil. Car aircon tips and tutorials yan for this vlog. Ang nag-comment po ay si Sir, pangalan niya rito is Salvacion Sapiada. Sinabi ko na yung pangalan niyo, sir, shout out po sa inyo. Ito po ang message ni Sir. Slide po yung clutch ng pulley ng compressor. Ibig sabihin nag-i-slide, baka nag-i-spark pa yun Kaya hindi naglalabas ng lamig. Ano po sira niya, Sir Freddy? Perdi po. Sabagay, ka-Freddy, perdi rin yun. Idol ko po yun. Sige, simulan po natin ang aking sagot. Sinagot natin si Sir dito sa kanyang katanungan na nag-i-slide daw ang pulley ng kanyang compressor. Ito po, tulungan niyo po ako mga ka-vloggers. Marami pong dahilan bakit nag-i-slide ang clutch sa pulley. Yung pagkapit na gano'n, no? Minsan, malayo na ang gap. Ayun, medyo angat. Ang ibig sabihin ng malayo na ang gap, sandali mga ka-vloggers binabawasan lang po ng space doon sa spacer, doon sa shafting. Sandali, kunin ko isang sample.
Ito mga ka-vloggers, halimbawa itong compressor na to. Ang sinasabi ko dyan na gap, ito, to. Kung titingnan po din nyo to, yung pagitan na yan, mga ka-vloggers. Yung pagitan nitong clutch, at yung pulley, yan, may awang yan sa pagitan. So, minsan po, malayo na to. Tanaw na ninyo dito, yung kabilang side, malayo na. So, kapag nag-magnet, sa mga compressor po to na merong magnetic coil, clutch type, kaya tawag, hindi yung mga ECB o yung clutchless, Okay, yan, niliwanag ko lang po. Kapag nag-magnet at malayo na, nag-on kayo ng aircon, didikit sana itong hub na to dito sa kanyang pulley, malayo ang clearance, may gap siyang malaki, hindi po kakapit itong front plate o itong hub na to dito sa pulley, kaya nag-i-slide. Isa na yun, mga ka-vloggers, So, tuloy natin yung pagbasa sa mga sagot ko kay sir, So, ito. Pasensya na po kayo, marami kayong naririnig ng manok, hindi akin yun. Tatlong bahay dito yun. Hindi ako nagsasabong. Joke lang. Talaga hindi po akin yan sa kapitbahay, mga ka-vloggers. Gutom na siguro yung mga manok. So, ito. Minsan naman, ito, totoo po to mga ka-vloggers, sasagutin ko sa inyo to. Minsan, wala na po sa align ang pulley. Yan, nangyayari naman po yan kapag nagpapalit kayo ng bearing at hindi tama ang pag-press. Yun, totoo po yun mga ka-vloggers. Ano ibig ko sabihin doon? Alam ko, sinare ko na sa inyo yun noon no? Sinabi ko na po noon yun mga ka-vloggers. Pero gawin natin, pakita ko lang sa inyo. Kapag po kasi mga ka-vloggers, minsan nagpatanggal na kayo nito, dali, bubuksan ko po, para mas maintindihan ninyo. So, kakalasin ko lang tong harapan nito mga ka-vloggers para mas maintindihan po ninyo yung sinasabi ko, Yan. Tingnan po ninyo, alisin ko tong mga ka-vloggers, para makita ninyo. Yung sinasabing gap, andito sa pagitan na to. Simulan mo natin, napakita ko sa inyo. So ito mga ka-vloggers, ito po yung sinasabi kong gap kanina dito sa pagitan nito, Dahil nabuksan ko na nga. Binabawasan lang po ng spacer dito yan, kung masyadong malayo na hindi na siya makadikit dito, Ayan, binabawasan po doon para medyo lumiit yung gap at kumapit siya, Ngayon naman, yung tungkol naman po doon sa kanina sinasabi ko na baka nagpapalit na kayo ng bearing at nawala sa align, So, simulan ko muna. Tapusin ko lang muna ito para alisin ko na ito cellphone mga ka-vloggers. Yun yung ating pangalawa, Minsan naman po, mawala po sa align yung pulley. Yun. Sige. Tama. Minsan malayo na ang gap. Binabawasan lang po ng spacer sa shafting. Minsan, wala po sa align yung pulley. Nangyayari naman po yan kapag nagpapalit kayo ng bearing at hindi tama ang pag-press. Yun nga po yun, Minsan naman, mahina ang magnet ng magnetic coil. Try nyo irekta sa battery. Kung malakas ang magnet, nilalagyan lang po ng relay ang linya ng compressor. Tapusin ko lang yun mga ka-vloggers. Yan ang ating mga Herdis vlog. Herdis travel vlog, So, dito muna tayo mga ka-vloggers sa isang topic natin na pag nagpa-press nito. Sige. Ang gagawin ko mga ka-vloggers siguro, para mas maintindihan ninyo, aalisin ko pa tong pulley rito. Dali. Tanggalin ko lang mga ka-vloggers, puller natin to. Tanggal na mga ka-vloggers, umiwalay na itong pulley dito sa coil, Hiwalay na silang lahat. Eto nga, kung titignan ninyo itong
paglapat nila, ha, pangit na po itong front plate nito mga ka-vloggers. Ayan o, pagmasdan ninyo, umaabot na yung kanyang pagdikit, no, yung gasgas, no, hanggang do sa remache. Ayan o, no, nakita nyo parang meron ng sunog dito, tapos hindi na pantay-pantay. Ayan o, pagmasdan po ninyo, dito lumalapat yung mga parang may kalawang dito, parang hindi na dumidikit yan. Ayan o, sunog na, nag-i-slide na rin sigurado to, or nag-slide to dahil nga bumigay yung compressor na yon, may nasira sa bearing nun, no? Ayan o. Pero tandaan ninyo mga ka-vloggers, kapag umaabot na po yung gas-gas doon sa kanilang remache, sa mga rivet na yan, hindi na po tatagal yan mga ka-vloggers. Kahit magbawas kayo ng magbawas ng spacer para dumikit, mga ilang magi-slide ulit yun, hindi na rin tatagal. Mas maganda sa mga ganong kaso talagang magpalit na kayo ng assembly ng clutch kung makakabili kayo, o yung mga galing sa mga second hand na magaganda pa yung harapan, na nag-stack up lang siya, yun, okay po yun. Kasi katulad nito, pagka ganito, wala nang kwenta yan. Ayan, umabot na sa remache. Kung titingnan ninyo, ayan, gumagasgas na kahit pati yung remache, nagagasgas na yan Tapos yung asawa, ayan medyo masama na. So ngayon mga ka-vloggers, hindi naman doon ng sabagay, isang topic din yun, kasama na yun, Pero ito mga ka-vloggers, yung ibig ko sabihin kanina, na baka nagpapalit na kayo ng bearing noon, tapos nawala sa align. Paano po ba nawawala sa align? So ito mga ka-vloggers, ito yung pulley, no? Umiikot to. Yan. Ito po yung bearing. Ito, siyempre, sa gitna, no? So ngayon mga ka-vloggers, katulad ng mga ganitong compressor, na yung kanilang bearing, ayan, kung titignan po ninyo mga ka-vloggers, yung bearing nila hindi pa nakakala siguro to mga ka-vloggers, kumbaga masikip pa, na pagka pinrest, medyo may katigasan mga ka-vloggers, medyo matigas to. So kapag hindi tama ang paglalagay ng mga kontra dito sa pulley, susunod po to mga ka-vloggers. Gusto ganito paliliwanag ko sa inyo ganito. Ito yung bearing, no? Nandito sa gitna. Para mailabas po yan mga ka-vloggers, no? Dito lalabas yan, So, yung ibang mga compressor, ibang pulley, naka-press fit yun dito. Walang lock. Yung iba naman meron lock na inaalis lang yung snap ring. So, pag natanggal na ninyo yung halimbawa, yung may lock na snap ring o yung hindi naka-press type lang, dito lalagyan yan ng tutulak. Mga ka-vloggers, sandali, kukuha ko, sandali lang. Para mas maliwanag, So, halimbawa mga ka-vloggers, ito nga, sinabi ko kanina, ilalabas po itong bearing, no? Ito, meron lock to na medyo mahirap alisin, walang butas na pero kailangan tanggalin nyo para lumabas dito itong bearing. So, paano lalabas ang bearing na yan? Dito, papasukan siya ng yan, ganyan, no? Para itulak siya, sa pagpe-press. So, ngayon, mga ka-vloggers, dahil masikip pa nga to, gaya ng nasabi ko, pagka ang machine shop o yung mga technician na merong pang press ng bearing, pupuwersahin nila to para lumabas to. Pagka tinukuran nila sa gilid lang to, sa side, halimbawa, nilagay lang muna, pinatong lang na ganon sa kusaan para lang lumabas muna, or nilagyan ng kung anong bakal dito, hindi po pwede yun mga ka-vloggers. Bakit? Kasi pag press po dito, nakikita naman ninyo yung mga gatla-gatla nito, ang lilit lang mga ka-vloggers, ayan, ayan, meron lang ganyan to,
para magdugtong-dugtong tong mga pulin to. Ayan lang, ayan lang, oh. So, once pinrest to, nilagyan lang ng sapin o nilapat lang na ganoon, ha? O dito lang ipinasok yung pinatong yung mga pangontra, masisira po ang alignment nito. Susunod, lalo na kung matigas, pag press nito, papasok po lahat to. Itong mga kablagas. Sasama sa bearing. Lalo kung matigas. Sasama siya, aatras. Ha? Aatras tong surface na to. Aatras yan, maiiwan tong mga to. Dahil yan nga yung nakalapat dito. Halimbawa, yung ginawa ng gumagawa. O ipinatong lang ko saan yan. Dahil makikita naman ninyo, eto, mas malalim yun dito sa bearing. Ayan, mas malalim. So, kung ipinatong lang bastang ganon, pinrest, masisira na po sa alignment yung pulley kahit bago pa yan. Kahit bago pa to, ha, hindi ganito itsura. Kasi, aatras po to, mga ka-vloggers. So, pag atras nito, malalim na tong harapan na to, maiiwan to, ito na lang ang lalapat. Sa panahon na naibalik na nila, ito na lang ang lalapat. Ha? Tong side. Pero yung dito, lalo na lahat yan, puro bibingkong, papasok lahat halos to. Dahil ang nipis nga lang yan. Ayan, kumbaga, ito lang ang nag-hold sa kanya. Ayan, yung mga yan. So, pinwersa nyo to, papasok lahat to hanggang banda rito. Ang kakapit na lang, ito na lang labas na to. Lahat ito, atras lahat yan, mga ka-vloggers. So, ano ang dapat? Kapag magpe-press, sinabi ko na sa dating vlog ko to, matagal na. Baka nga yun magnetic coil na yun o hindi yun. Pero panoorin nyo po sana, mga ka-vloggers. Kapag magpapalit ng bearing, no? Halimbawa, wala na yung lock dito, ha? Snap ring, o kung naka-press fit, pupwersahin, lalagyan dyan. Pero, kailangan, mga ka-vloggers, merong kokontra dito sa mismong kinakabitan ng bearing. Ayun, hindi yung ito ang tatama, mga ka-vloggers, hindi ito. Dahil masisira nga ang alignment nito, aatras lahat to. So, dito dapat kokontrahan yan para lumabas yung bearing. Ayun, at hindi siya mapupwersa, hindi nagagalaw yung mga gilid-gilid na to. Ayan, panoorin po ninyo. Ayan, mga ka-vloggers, ayan. Yan. Ito ngayon, pwede mo na ipatong sa pressing machine mo. Banatan mo to ngayon ang press. Aatras dyan, bearing lang. Pero hindi nagagalaw itong ibabaw na to. Dahil kinontrahan nga ninyo doon. Ayan, kinontrahan ninyo to. Yan. Lalabanan ninyo. Kaya walang pagkagalaw yun. Yung loob na yun to. Hindi magagalaw to. Ito lang ang inaano nyo. Pinoproteksyonan. Ayan. Labanan ninyo dyan. Nakaporma na siya dyan. Tapos, i-press nyo to. So, hindi ninyo mawawala ang alignment nito. Hindi masisira. Intact pa rin. Pero, kapag, inuulit ko, kapag ito, nilagyan, pinatong lang ninyo sa isang, ganyan. Malayo po, mga ka-vloggers, hindi nakadikit yung gitna. So, aatras. Aatras tong buong to. Bago pa gumalaw yung bearing, umatras na po tong buong to. Pag atras nito, wala na sa align. Baka nga lumapat pa rito yan. Dyan. Baka lumapat pa siya dyan, malalim na masyado rito yon. Wala na sa align. Ang maiiwan na lang na didikit, ito. Maintindihan po ninyo, mga ka-vloggers. Kaya ako sinasabi to, hindi lang sa mga car owners, sa mga technician, at sa mga nagpe-press na rin, sa mga machine shop, lalo kung mamaya bagito lang yung taong gagawa, basta isinalpak lang to kung saan, nilagyan ng gano'n, pagagalawin nyo, tapos saka lalagyan dito sa side dito, para lumabas yung bearing, hindi po pwede yun. Masisira itong gitlan to. Kailangan, naulit ko, lagyan ng kontra doon. Ang kontra, doon sa kinakabitan ng bearing na yun. Pinaka-housing niya yun,
Oh, yun ang lalabanan para hindi gagalaw tong surface na to. So, i-press mo yan, magsawa ka hanggang lumabas yung bearing. Hindi nyo nagalaw to. Hindi mawawala sa alignment, mga ka-vloggers. Sana naintindihan po ninyo, ha? Mahalaga po yun. Dahil, kapag nawala sa align to, pumasok na to, tingnan naman ninyo, pag dumikit na to, hindi nakakapit to. Oh. Wala na. Hindi na didikit to. Ang kakapit tong gilid na lang. So, ano mangyayari? Magi-slide, mga ka-vloggers. Talagang magi-slide siya. Kasi, umatras na eh. Wala na. Tingnan po ninyo, mga ka-vloggers. Ang mangyayari pa doon, naisalpak ninyo to, no? Eh dahil pumasok ngayon, parang ang mangyayari doon, dahil eto, lalapat ulit do sa bunganga ng compressor, ya. Eto ngayon ay parang nakaangat ngayon doon. Dahil pumasok na to, eto, lalapat ulit doon. Pagbalik nyo doon sa compressor, dito. Sa ganyan. Oh, maglalak, sakto. Pero ito, naiwan to. Nakaangat. So, pagkabit naman ngayon, nakatama na kagad to. Dahil ito, sakto pa rin ano nyo, nakadikit ngayon dito. Pero hindi nyo napansin, malalim na pala to at ito, naiwan, nakaangat. So, pagkabit nito, sumasayad to. Maglalagay naman kayo ngayon ng washer. Pero ang di nyo alam, ito na lang ang dumidikit pala, itong gilid na to. Naintindihan ninyo ibig ko sabihin, mga ka-vloggers. Dahil ito, pag salpak doon, sakto pa rin ulit sa compressor. Pero sa totoo lang, umatras to nung pinres. So, ito ngayon, nakaangat na ganun. Lalayo na to. Yung angle nito medyo mataas na rito. So, pag ibinalik ninyo to, tataka kayo, bakit nakadikit? Ha? Bakit sumasayad siya ngayon? Kanina, hindi naman. May washer pa nga na ano yan dyan. Ang mangyayari, dadagdagan na naman ng washer para lumayo. Pero pag under nun, ha, i-slide pa rin kasi ito na lang ang dumidikit. Ha? Pag kapit nito, ito na lang gilid. Ito, wala na lang to, malayo na. Wala na sa align. Ginawa ko pa yun, mga ka-vloggers, para maintindihan ninyo. Napakahalaga po nun dahil marami po ang sira sa ganyan. Minsan, pagka nagalaw yun, nawala sa align, wala. Natapon na po, hindi na ibabalik yun, mga ka-vloggers. Ha? Ganon din pag ibabalik. Ha? Pag ibabalik naman na yung bagong bearing, natanggal lang ninyo. So, ito naman, kakabit naman yung bagong bearing. Maghahanap ka naman ngayon ng sakto na kamuka nung lumang bearing o yung inalis na bearing na luma, kailangan itapat dito, kukontrahan naman ulit ngayon yan. Dito pa rin. Ayan o. Ayan ninyo. Dito lang. Huwag dito. Huwag sa secondary to, ha. Dito lang sa una. Dito, mga ka-vloggers to. O, yan. Ha? Dito ang tama. Dahil lalapat na naman ang bearing. So, ganito. Ayan, o. Yung pa rin. O. Tapos, ikabit ninyo dito yung lumang bearing. Wag hanggat maaari, ha. Wag na wag. At hindi dahil sa hindi hanggat maaari. Wag na pupwersahin yung gitna. Ha? Kung meron kayong luma, sandali. So, ito, mga ka-vloggers, ha. Pagbabalik naman ng bearing, ha, ganun pa rin. Pag naiporma na ng konti yung bearing dito, ha, medyo iporma nyo konti lang sa side. Oh, medyo konting pukpok lang yung gilid, yung side lang. Halimbawa, ito yung bearing, oh. Oh, yung gilid, to, ha, huwag nyo pupukpok itong gitna. Ha, huwag nyo pupukpok, huwag nyo gagalawin gitna. Dito lang sa side, unti-unti lang, para lang pumesto siyang konti dito sa pulley habang nakatutok na gana. Halimbawa, bago yan, no? Oh. Oh, halimbawa, yan ang bago. Kahit konti-konti lang, gano'n ninyo lang, para lang lumapat mo na lang konti dito. Konti lang, tapos iporma nyo na sa press. Eto, itapat ninyo to doon sa bagong bearing, isabay ninyo, dahil yan ang kamukha niya, oh. Ayan. So, oh, itatapat ninyo, sabay. Tapos, kukontrahin to dito. Oh. So, pag press nito, tak, lalaban lang doon. Hindi magagalaw yung gitna at lalong hindi ninyo masisira ang alignment na naman nitong pulley. Ha? So, tinuro ko lang sa inyo, mga ka-vloggers.
Huwag bara-barabay, basta tanggalin yung bearing, okay na, hindi ganun yun. Minsan nangyayari talaga kahit sa machine shop, lalo kung bagito yung gagawa, hindi niya alam na bawal yun, masisira. Paano niyo pa ibabalik? Pagka natanggal yun, wala na. Tapon nyo na mga ka-vloggers ha. Wala nang pag-asa pa sa ganun. So ngayon, yung isa, kung okay naman, hindi pa kayo nagpagalaw ng mga ganyan, subukan ninyo habang naka-start makina, dahil nga sabi nyo nag-i-slide, irekta ninyo yung compressor sa mga clutch type to, may magnetic coil sa battery. Pagka kumakapit ng malakas, hindi nag-i-slide, pero pagka yung lumang linya, yung original, nag-i-slide, mahina yung kuryente mga ka-vloggers. Maglagay lang kayo ng relay para pag trigger ng relay, kukuha ng power yung compressor sa battery. Relay lang po ang katapat ng mga ka-vloggers. Nangyayari sa mga lumang sasakyan na. Kung bago, siyempre, bago pa yung mga harness. Pero pagka luma na yung wiring, wala. Alam nyo na yun. Mahina na yung kuryente. Minsan dumadalo yun. Minsan parang napuputol-putol na. O yung mga connection, para bang nagkakaroon na ng corrosion ng mga yung mga dugtungan nila, yung mga joints, mga connection. So, nawawala na yung lakas ng kuryente. So, imbis na kung ano gawin ninyo, maglagay lang muna kayo ng relay para i-trigger. Tapos kukuha siya ng power mula battery. Sana'y naintindihan ninyo mga ka-vloggers. Kahit nadumihan tayo, mahalaga natuto kayo. At isa pa nga pala, siyempre hindi ko tatapusin tong video na to. Hindi ako babati sa inyo mga ka-vloggers. Siyempre, Paul yun, hindi pwede. December, tayo ngayon? 15. Ilang araw na lang ay Pasko na. At kasunod, bagong taon na. So mga ka-vloggers, hayaan nyo naman po na batiin ko kayo ng advance Merry Christmas. Maligayang Pasko po. At masaganang bagong taon 2026 sa ating lahat mga ka-vloggers. So mga ka-vloggers, ano pa po ba ang sasabihin ko? Magkita-kita na lang po tayo ulit sa 2026. Gagawa ulit ako ng mga video para sa inyo na kapupulutan pa rin ninyo ng mga aral. At sana mga ka-vloggers, lagi ako nakikiusap sa inyo. Suportahan po sana ninyo yung Ferdy's Travel Vlog. Medyo madalang ang gawa namin ng vlog do, pero pipilitin ko makapag-camping ulit kami roon, kung ano-ano, para doon sa Ferdy's Travel Vlog. At makapag-enjoy din kayo panonoorin yan. Hindi puro trabaho. Manood naman po kayo na parang naglilibot si ka-vlogger ninyo at si madam. So ano pa po ba ang sasabihin ko mga ka-vloggers? 36,000 na tayo. Salamat po sa inyo. 36,000 subscribers. Ano pa po ba sasabihin ko? Ito na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Pinakahuli na pala sa taong 2025. Paalam, mga ka-vloggers. Paalam 2025. Sana masagana ang papasok na 2026 sa ating lahat. Ingat po sana kayong lahat, mga ka-vloggers.